Nagpaalang araw po sa bawat isa sa atin at ngayong araw po na ito ay atin pong bibigyan ng daan ng aklat po ng Mateo or the book of Matthew sa Bible. Si Mateo po ay isa sa mga alagad ni Jesus at ang ebanghelyo po ni Mateo kasama po ng ebanghelyo ni na Lucas, Juan at Marcos ay ginamit ng Diyos upang maging buhay na saksi. At nang sa gayon ay maging tumpak at ang kanilang patutuo ay talagang maaasahang totoo ayon sa kasaysayan ng naging buhay po ni Jesucristo na ating Panginoon at Diyos na ating tagapagligtas. So ito pong book of Matthew ang siyang pinakamahaba po sa apat na ebanghelyo sa Gospels. At ngayon pong oras na ito ating pong subukan na alamin yun pong pinagmulan at ano po yung naging buhay po ni Mateo na siyang may akda po ng Book of Matthew. Ang salita pong Matthew o Mateo ay nangangahulugan na kaloob ng Panginoon or the gift of the Lord. Sa ibang pangalan naman po ay ginagamit po yung Levi. Yun po ay binanggit naman po sa Matthew chapter 9 verse 9. Siya po isang maniningil ng buwis na iniwan ang lahat upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na yun po yung mababasa naman sa Lucas 5:27 and 28. Si Mateo po ay isa sa 12 apostol at yun po ay binanggit sa ilang mga talata sa Bible, sa Gospel like sa Matthew chapter 10 verse 3, sa Mark 3:18, sa Luke 6:15. Ganon din po sa Gawa o sa Book of Acts chapter 1 verse 13. At sa sarili niyang paggawa o listahan ng 12 alagad ay talagang tahasan po niyang binanggit at tinawag ang kanyang sarili bilang isang maniningil ng buwis or tax collector. At sa ibang namang mga evangelist o sa ibang mga gospel writer ay talagang binibigyan po nila ng gamit ay ang kanyang dating pangalan. Yung pong dating niyang pangalan ay si Levi or si Levi. Na kapag nagsasalita tungkol sa kanyang makasalanang nakaraan, yun po yung dating niyang pangalan. At ganoon din po naman sa aklat na ito sa Book of Matthew. Bago po si Mateo o si Matthew maging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay isang tax collector o yung name po, yung isang term po na ginagamit is yung publikano o yung publikan sa bayan po ng Capernaum. Yun po ay sa Matthew chapter 9 verse 9 at saka sa chapter 10 verse 3 ng Mateo. Ngayon, pag-usapan naman po natin ng ilang saglit. Ito pong sinasabi when we talk about na yung pong maniningil ng buwis or tax collector. Sapagkat ang sinasabi po na Biblia na meron pong negatibong impression yung pong salitang tax collectors o yung tinatawag na maniningil ng buwis. Ayon po sa isang article ng gotquestion.com, ang dahilan po dahil sa bawat kultura at sa bawat bahagi po ng history na kasaysayan mula sa mga maniningil ng buwis ng sinaunang Israel hanggang sa kasalukuyan hanggang ngayon, na itong mga maniningil ng buwis na ito, yung tax collector ay tumatanggap at o nakakatanggap po ng higit pa sa kanyang bahagi. Kaya ipinapahiwatig po nitong New Testament ng Bagong Tipan, particularly po ito pong gospel, na ang hanap buhay ng pagiging maniningil ng buwis o yung tinatawag na publikano ay talagang minamaliit po yung kanilang hanap buhay at kumbaga yung pagtingin po sa kanila ay sadyang mababa. Right? So same thing din naman po yung kung paano tinitingnan sila ng mga Pariseo. Ito pong mga grupo ng mga religious group na tumutulig sa kay Lord, kay Jesus, yung paghamak po sa mga maniningil ng buwis. Halimbawa po sa Mark 2:15 to 16, babasahin ko po yung talata tungkol po doon. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, kasalo nilang kumakain ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanang sumunod sa kanya.
Then sa 16, nang makita ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? So, yun po yung mga kasama ng ating Panginoon nung mga panahon na yun, mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sa Pariseyo po, ang pagtingin po sa isang taong makasalanan, ito pong mga ito ay yung mga tao na hindi po sumusunod sa kanilang kautusan o sa kautusan. Ganon din po sa kautusan ng mga Pariseyo. At ganon din po, tinuturing nila na makasalanan ay itong mga maniningil po ng buwis, yung mga tax collector. At sa ibang pananaw, sa ibang bahagi naman po ng kasulatan ng Mateo, sa Matthew 18:17, ginamit po ni Jesus dito yung karaniwang opinion tulad po ng mga kagaya nga po ng nabanggit natin na maniningil ng buwis bilang isang paglalarawan ng pagdidisiplina sa isang tao. Na kapag ang isang tao ay itiniwalag, sinabi po ni Jesus doon sa verse na ito na tratuhin mo sila na gaya ng mga pagano o maniningil ng buwis. Sa Matthew 18:17, tingnan ko po, basahin ko po para sa atin. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Then sa 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil, parang hentil o isang maniningil ng buwis. So ganun po yung pagsasalarawan ng pagdating po sa mga tax collector. At mayroon pong ilang mga dahilan na bakit mababa yung pananaw o pagtingin nila sa mga tax collector. Particularly po sa New Testament era. So una, sa mga part po ng mga Hudyo, sapagkat sila po ay nasasakop po ng Roma noong mga panahon na yon. So ang ilan po sa mga pananaw ay ito. Una ay walang gusto magbayad po ng pera sa gobyerno, lalo na kapag ang gobyerno ay isang mapang-api na rehime tulad ng kagaya po ng Roman Empire noong 1st century. Sapagkat sila nga po ay nasakop ng bansang Roma, ang Israel. So, pinaniniwalaan nila ng mga Bible scholar na ayaw nilang magbayad sa gobyerno na nakakasakop sa kanila, gaya po ng Roma. At pangalawa, ang mga maniningil po ng buwis sa Biblia ay mga Jew, mga Hudyo na nagtatrabaho para sa bansang Roma na kinasusuklaman naman o kinagagalitan naman ng mga Hudyo. Then ang mga maniningil na buwis na ito ay pagpapakita bilang isang traidor sa kanilang sariling kababayan. Pinagsisilbihan nila ang ibang bayan, ibang gobyerno, hindi ang kanilang naaaping bayang Israel. Okay, so kaya yun po yung ilan sa mga dahilan. At ilan pa po sa mga dahilan na ito. Malimit at kalimitan daw po yung mga tax collector sa kanilang panahon ay naniningil po ba ng sobra. Okay, sila ay nangongolekta ng higit sa kinakailangan nila at ang ginagawa po nila ay tinatago po nila yung sobra para sa kanilang sarili. Yung corruption po nandun. At yun po naman ay talagang nakita natin pagka pinasa po natin ng Lucas 19:8, chapter 19 verse 8 ng Lucas. Yung biblical example po natin doon ay si Zaccheo. Ito po yung verse, ito po yung talata. Sa Lucas 19 verse 8, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. So ating pong naalala, si Zaccheo po ay isang maniningil ng buwis. At yun po yung conviction ng heart niya nung siya po ay tinawag ng ating Panginoon si Zaccheo.
Pamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Okay, so bago po naging alagad si Mateo, si Mateo, ni Jesus, ni Lord, siya po ay isang maniningil po ng buwis. Yun po ay sa bayan po ng Capernaum sa Israel. Okay, so ngayon, bigyan naman po natin ng konting panahon at ng konting minuto po itong bayan na kung saan nabuhay po si Nilang, nabuhay si Mateo. So mahalaga po itong lugar na ito na binabanggit po sa Biblia, yung pong lugar na kung tawagin ay Capernaum. So ito pong Capernaum ay tinampok sa Bagong Tipan. Ibig sabihin, binabanggit po siya. May mga instances po sa mga verses na yung lugar na Capernaum ay malimit po nababanggit, lalo na po sa Gospel. Subalit ito po ay hindi po nabanggit sa Lumang Tipan. Okay, yung geographical location po ng Capernaum, ito po ay matatagpuan. Ito po ay city na matatagpuan sa hilagang kanlurang baybay ng dagat ng Galilea. Okay, ito po isang mahalaga sa banal na kasulatan dahil ang katwiran, ang Capernaum ang piniling lungsod ni Jesus. Okay, piniling lungsod ni Jesus matapos siya ay palayasin mula sa Nazaret ng mga opisyal ng relihiyon. Okay, yung patunay po noon, yung verse po doon na maaari po nating makita sa Lucas chapter 4 verse 16 at sa Lucas 28 verse 30. Ganon din naman po ang Capernaum ay tahanan ni na Pedro at ni Andres, kung saan tinawag sila ni Jesus na sumunod sa kanya. Okay, yung pong verse na maaari natin makita po yung binanggit ko po is sa Mateo chapter 4 verse 18 to 20. Okay, then same thing po kay Mateo, doon po niya natagpuan sa Capernaum, natagpuan po ni Lord, ni Jesus, si Mateo bilang isang maniningil ng buwis sa Capernaum. At tinawag po ni Lord, ni Jesus, si Mateo, nung panahon na yon bilang isang maniningil ng buwis. Yun po yung nasa Mateo chapter 9 verse 9. So, yung pong Capernaum, masabi nga po natin just a while ago na mahalaga pong lugar sa Biblia, sa New Testament, sapagkat tinutukoy po ang Capernaum na kung saan dito po gumawa ng napakarami o maraming mga himala ang ating Panginoon. From Matthew 8:5, Mateo 8:5, John or Juan 6:17 to 21. Okay, doon po nagpakita siya ng mga himala po ang ating Panginoon sa lugar na yon. And also, ito pong lugar na ito ay lugar na kung saan nagturo ang ating Panginoon from John 6:59 at sa Mark 1:21. Po yung lugar na kung saan nandun po yung napakaraming mga patunay o mga proofs na talagang yung nandun po yung pagkakakilanlan po ng ating Panginoong Hesus, at nandun din po yung mga tao na talagang tumanggi po sa ating Panginoon. Dinidinay po nila, di po sila naniniwala at sumasampalataya sa lugar na yun, itong ibang mga tao. At yung iba nga po ay talagang tinutulig sa ang ating Panginoong Hesus doon mismo sa lungsod ng Capernaum. Yun po yung malalaman at makikita po natin from Lucas chapter 10 verse 13 to 15. Ito po yung passage. Hayaan niyo po nabasahin ko po para sa atin, para sa bawat isa po. Alright, Lucas chapter 10 verse 13 to 15. Alright, so ito po yung mga bayan na ayaw magsisi. Ito pang sabi ni Lord, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, patagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Alright, so yun po yung mga tao na nakatira sa Capernaum. Ayaw po nilang makinig, ayaw po nilang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang babala po ng ating Panginoon, ang sabi po niya sa mga taga-roon, taga-Capernaum, kung nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit, ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Yun po sa Hades.
sa other term, ano po. Okay. And then, sa lugar na ito, sa Capernaum, dito po nagpagaling ang ating Panginoong Hesus. Tulad po ng anak po ng centurion, sa Matthew 8, chapter 5, verse 13, nagpagaling din po ang Panginoong Hesus tulad sa anak po ng isang opisyal. Sa John 4:46-53, ganun din pinagaling ni Lord ang biyenan po ni Simon o ni Simon Peter. Sa Mark 1:30-31, at nagpagaling din po siya sa isang paralitiko. Then sa Capernaum din po siya, si Lord, o nagpalayas po ang ating Panginoong Hesus ng isang maruming espiritu. From Mark 1:21-25, then binuhay po ng ating Panginoong Hesus ang anak na babae ni Jairo at pinagaling ang babaeng may nagdurugo. From Mark 5:21-42. Okay. Alright, ito po yung pagtawag kay Matthew o kay Mateo ng ating Panginoon. Sa verse 9 ng chapter 9 sa Mateo, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Alright, so another one from Matthew chapter 10 verse 3. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo. Right? So si Mateo po ay, again, maniningil po ng buwis noon, pero nung nakilala niya si Jesus, Mateo na po siya, si Matthew, dati po si Levi, son of Alphaeus. Okay. So another one is from the Gospel of Mark chapter 2 verse 14. Habang naglalakad si Jesus ay nakita niya nakaupo. Muli nabanggit po yung place na kung saan tinawag po si Mateo. Nakaupo sa tanggapan ng buwis si Levi. Ito po yung dati niya pangalan, na anak ni Alfeo. Na sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod nga sa kanya. So yun po yung ilang mga verses po ng pagtawag po kay Mateo, kay Levi. Again, ang salitang Mateo, ang ibig sabihin po nun sa English is gift of God. Gift from the Lord. So yun po yung naging pangalan po niya, Mateo.